Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. VP, may tanong po. Congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from the opinion from COA, for 3 straight years under your leadership. What's your opinion with respect to this? Well, it shows no, the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds. At meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yun. Alam niyo mga bossing, may mga report na parang chismis sa kanto, hindi mo alam kung dapat kang matuwa o mag-alala. Lalo na kapag ang bida, biglang naglabas ng seal of good housekeeping kuno, sabay may patikim na audit term na karamihan sa atin hindi naman talaga gets. At ngayon, eto na naman tayo. 1 linggo ng audit flexing, at heto ang tanong, unmodified ba talaga, o unverified? Nagbunyi ang Office of the Vice President kamakailan matapos ibalandar sa publiko ang natanggap nilang unmodified opinion mula sa COA. Abay, parang nanalo sa Oscars. Parang gusto pa yatang ipasara ang season ng audit dahil sa perfect score kuno. Pero teka lang ha, sabi ng Malacanang mismo, huwag tayong toloko. Ang unmodified opinion ay tungkol lang sa forma ng financial report, hindi sa aktual na paggastos. Ibig sabihin, maayos ang pagkaka-layout ng Excel file, hindi automatic na maayos ang konsensya. Kung ganyan pala ang basehan, baka naman pati si Kibuloy pwedeng bigyan ng award for best in documentation kung ganda lang ng PowerPoint ang batayan. Ayon kay Press Officer Claire Castro, ang unmodified opinion ay tungkol sa financial reporting format, parang sinabing sumusunod ang OVP sa tamang grammar at font size sa kanilang accounting paragraph. Pero ang tanong, nasaan ang substance? Paano ginastos ang pondo? Sino ang nakinabang? Kasi kahit perfect ang grammar ng liham mo, kung ang laman ay ninakaw ko na, edi wala ring saysay. Ang problema, ginagawa ng OVP ang opinyon na ito bilang seal of good housekeeping, samantalang ang ilang bahagi ng bahay ay puro kwarto ng lihim. May CF na may sarili lang na budget at hindi kasama sa house tour. At kung tutusin, tama naman ang paliwanag ng Malacanang. May punto si Press Officer Castro,
kailangan ipaliwanag sa publiko ang ibig sabihin ng unmodified opinion, lalo na kung ginagamit ito para magpapogi. Pero sana sa lahat ng panahon, pare-pareho ang ganitong level ng pagiging mapanuri. Kasi may mga pagkakataon din na tahimik lang ang ibang tanggapan pag sila naman ang may bitbit na opinion mula sa COA. Hindi na natin iisa-isahin, pero sana pantay-pantay ang linaw, hindi depende sa kung sino ang kausap. Alam mo yun, bossing, yung parang kung may mali sa kabila, full explanation, pero kung sarili, minsan, skip slide. Ang nakakatawa, sa dami ng naglalabas ang audit opinion, parang naging contest na lang kung sino ang may pinakamarinis na papel. Pero tandaan, kahit malinis ang papel, pwedeng marumi ang intensyon. Ang tunay na integridad ay hindi nakikita sa footnote ng financial report, kundi sa kung paano ginamit ang bawat sentimo. Kaya habang pinapalakpakan ng ilang taga-suporta ang pag-good housekeeping ng OVP, marami pa rin ang nagtatanong, kung lahat ng gastos ay maayos, bakit may confidential fund na hindi may paliwanag sa publiko? Hindi sapat ang sagot na COA-approved lalo na kung ang taong bayan ay hindi informed. Dito sa channel na to, malinaw ang prinsipyo, hindi kami nakapila sa kahit anong partido. Hindi rin kami tagapagtanggol ng kung sinong opisyal. Pero kung maayos ang gawa, kahit hindi kami kaalyado ng administrasyon, ipinupuri naman natin. Dahil ang tama, dapat kilalanin. Pero kung sakaling makakita tayo ng mali, tiwali, o manipulasyon sa impormasyon, kahit gaano pa kapino ang pagkakapresenta, abay obligasyon natin na punahin. Kasi sa huli, ang pinapangalagaan natin ay hindi ang pangalan, kundi ang pondo at tiwala ng taong bayan. Tama naman ang paliwanag ng palasyo tungkol sa tinatawag na unmodified opinion. Hindi ito automatic na malinis ang paggastos, kundi maayos lang ang pagkaka-report. Iba ang tapat sa transparent. Kaya habang ang ilan ay abala sa pag-aayos ng spreadsheet, tayo'y patuloy sa pag-audit ng katotohanan. Hanggang sa susunod na issue mga bossing, tuloy ang pagbabantay. Kasi sa totoo lang, hindi natin kailangan ng perfect audit score, kung ang taong bayan mismo ay hindi nabibigyan ng malinaw na paliwanag. Hindi ito pa contest ng accounting. Hindi tayo naghahanap ng pinakamakinis na dokumento, ang kailangan natin, malinaw na pananagutan. Dahil sa dulo, ang audit opinion ay papel lang. Pero ang pondo, pera ng bayan. At sa mga gumagastos niyan, isa lang ang tanong, malinis nga ba ang resibo, o magaling lang magtago ng baho? Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.